complaint ang isinampa kay Marcoleta. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso yung taga-Comelec na di umano ay nagfa-funnel ng pera from a shell account or offshore account? Po, nako po. O eto na nga, katulad ng sinasabi ko sa inyo. Dito sa ating bayan, kapag ka ikaw ay nanindigan, kapag ka ikaw ay may isiniwalat, putang ina, ano ang kakasapitin mo? So yan, ethics complaint. Kapag ka minalas-manas ka, libel. Uy, pero in fairness, malakas na naman si Boying Rimulya, mayabang na naman Lumakas-lakas na naman si Sir Oh, pero ito, si Marcoleta, sasampahan daw ng ethics. Diyos ko po. Okay na yung sampahan, wag lang pasukan. Mahirap pag pinasok yung ethics sa'yo. Pakinggan nga natin itong sinapit ni Rodante Marcoleta sa kamay ng mga amo niya. Kinundina ng advocacy group na bayanihan ng anilay mga mapanirang aksyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta laban sa Commission on Elections o COMELEC sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news o maling impormasyon. Ito ay dahil sa paggawaan nila ng mga walang basehang aligasyon laban kay Chair... Anong walang basehang aligasyon? Kompleto si Marcoleta ng dokumento. Pinakita niya pa nga na si Garcia meron siyang mga offshore accounts. Pinakita niya na aktibo yung mga yun. Anong walang basihan? Ano to? Biglang gumising si Rodante Marcoleta isang araw na itong Comelec gusto niyang banatan, gagawan niya ng fake news. Alam niyo ba na si Marcoleta ay pro-government yan? Bakit niya titirahin yung government niya? Hindi ba? Anong basihan niya? So, ethics complaint ang isinampa kay Marcoleta. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso yung taga-Comelec na di umano ay nagfa-funnel ng pera from a shell account or offshore account? Walang yaw. Chairman George Erwin Garcia, ugnay ng umano'y bank account sa abroad at issue ng pagtanggap ng suhol. At saka bakit kayo ang nagsasampa ng demand? Ayan kalinaw-linaw Nalinaw ng mga ng mga screenshot na yan Hindi ba? Ayon sa grupo, maghahain sila ng reklamo sa Ethics Committee ng mababang kapulungan ng Kongreso laban kay Marcoleta. Sinubukan niya kung papasok. Sinubukan niya kung papasok yung Gcash niya, pumasok Ibig sabihin, active yung account. Walang yan na yan. So, paano sasabihin si Marcoleta? Walang ebidensya. Imposible. Abogado yan. Tsapon siya na si Marcoleta. Yan nga ang rason Kaya nga pati yung sobrang yaman na ABS-CBN nawala ng prangkisa Dahil sobrang galing yan at saka ni Mike Defensor dyan sa hearing dyan sa Kongreso Sa paratang may pinukol ni Erice at Marcoleta, mayroon daw mga offshore bank accounts ang chairman ng komisyon na di umano ay katas mula sa bagong technology at systems service provider para sa halalan 2025. Mga paratang na maituturing nating fake news o kuryente. Binubudol nila ang publiko, lalo na nang manawagan si Marcoleta na gamitin na lang daw ulit ang notorious na smart magic machines. Samantala, ikakampanya rin daw nila na huwag iboto si dating Caloocan Congressman Egay Erice na kasama rin sa nagpapakalat ng maling impormasyon laban kay Garcia. Sinisikap pa ang kuna ng pahayag ng UNTV News sina Congressman Marcoleta at Erice hinggil dito. Ayun, nako po, sila na nagkakagulo-gulo na. Labo-labo na, away-away na to. Ano kayang hindi nyo pinagkasunduan? Bakit nag-aaway-away kayo? Ano kaya ang hindi ninyo mga napagkasunduan at nagbibistuhan kayo? Diyos mio. Eto yung mga ilang government official na pabor sa panukalang random drug test ni Representative Pulong Duterte. Ayan, pakinggan natin to.
Pabor ang ilang opisyal ng gobyerno sa panukalang batas na Oy, boss, relax. Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you very much, Ray Dino. Oh, yeah. Ka talaga dyan sa pakulay mo. God bless you. Salamat sa iyong effort. Ayan, mabuhay kayo. Salamat sa iyong appreciation na kahit tayo ay may dinaramdam, na tayo ay naghahatid ng mga komentaryo, focus tayo sa ating advokasya, gulpihin ang mga kawatan sa Pilipinas. So sige, pasok. inihain kahapon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na isailalim sa random drug test ang mga government officials. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dapat ang mga kawani ng pamahalaan ay mentally at physically fit para mas makapagserbisyo ng maayos sa publiko. Kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Tama! Kayong mga buzzer, kung walang ginagawang masama yung inyong idol, kung walang ginagawang masama yan, bakit kayo natatakot? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Oo, huwag kayong matakot. Kalma lang, kalma. Di ba? Kung magiging batas yan, di napakaganda. At kung alam mo, ang talagang laban natin sa droga, mag-umpisa sa atin yan eh. Sa isang text message, sinabi naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor na walang problema sa kanya ang O diba, kapag ikaw wala kang tinatago, walang problema. Pero si Migs Nograles, considering na siya ang pinuno or ang nirerepresenta niya ay mga atleta, na yung mga atleta meron silang drug test na mandatory, umaayaw. Hindi naman siya umaayaw kami, kaya lang ganito, but. Ang daming ifs and buts. Kasi pag tiningnan mo, pinaikot-ikutan mo itong panukala ni Pulong Duterte, walang mali talaga dito. Sino ba naman ang tao na gusto niya adik yung kanyang adik yung kanyang presidente? Siyempre ayaw mo, di ba? Ready nyo, maraming salamat. Maraming salamat, ready nyo. Kahit matai-tai na ako rito sa kakaubo, ginaganahan ako kapag gaganyang may mga kumukuti-kutitap dyan. Maraming salamat. Hindi ba? So, at ang gusto, sabi nga nila, may kasabihan sila, ang ayaw ng drug test ay sabog. So, kung ayaw nyo ng drug test, ang dami-dami yung problema, bigla kayong nagiging mga paniki. O bakit nagiging paniki? Kasi ang dami nilang bat. Oo, meron silang puro bat eh. O hindi ba, sabi ko nga sa inyo, yung mga kapatid nyo, pag inutusan nyo, nagiging paniki. Oy, bumili ka ng soft drinks. Ba't ako? O, nagiging siyang paniki. Gear Falcon Studio. Naku po, maraming salamat sa pampagana. Oo, salamat sa pampagana ha. Gear Falcon Studio. Mabuhay ka at lahat ng mga nagpapakita ng kanilang suporta sa channel natin. Yan ang isa sa mga rason kung bakit gigil na gigil sa atin yung ating mga kalaban. Dahil walang yan. Kapag kumukuti-kutitap dyan talaga naman para silang mga aatakihin sa puso. Hindi ba? Sige. That is fine with me according to Governor Defensor ng Iloilo. Kaya sabi ko sa inyo, maganda yung panawagan ni Pulong, maganda yung ni Pulong, yung panukala, pero maganda din yung panawagan natin eh. Kung sino po ang mga government officials na gusto na po na mag-take ng lead at magpa-hair follicle test, mag-message lang po sa amin, i-cover po namin yan. I-cover po namin yan. Yung mga tatakbo sa 2025 mula konsihal
hanggang congressman, mayor, gobernador, lahat. Kahit sa lupalop ng Pilipinas. Kung gusto nyo, pupunta kami dyan para lang i-cover. Oh, ito, si governor ganito. Si congressman ganyan. Si konsehal ganito. Nagpapadrug test na. Ano, kayo, kailan? Message nyo lang po kami. Sagot nyo, syempre, pamasahe. Iko-cover po namin yan. Ready po ang Banateros. 5 po kami sa Banateros kasi yung dalawa nasa Hong Kong. Si Buster naman tamad dyan. Kasi madami ng pera yan. Oo, kaya tamad dyan magkikilos. Ganun talaga. Kami masisipag pa kami kasi kailangan namin magtrabaho. So mag-message lang kami talaga. Iko-cover namin. Ipapakita namin sa buong mundo na hindi takot yung mayor ng ganito. Yung mayor ng ganyan. Yung gobernador ng ganyan. Hindi takot, hindi ba? Yun ang magandang panawagan. Hindi lang isang tao yung pinipilit nating magpa-drug test. Para mahiya sila. Para mahiya sila sa kanilang mga sarili. Mahiya sila sa kanilang mga sarili, mga hinayupak sila. Papa-drug test. Pabor din ito o pabor din dito si Mayor John Ayin ng Sara, Iloilo. Oh, yung mga taga Iloilo. Okay, kahit every quarter pa magpa-drug test. Ganyan kapag wala kang itinatagong masama. Tangina, kung gusto mo every other day kumuha ka ng buhok para lang sa ikasisiya mo. O, di ba? Miki Suzuki, arigato gozaimasu. Maraming salamat, Miki Suzuki. Ikaw na talaga ang siga sa Japan. Ang dami dyan, puro stock shit lang. Di ba? Ganun yan. O, tingnan mo si Mayor John Aying ng Iloilo, Sara, ha? Pangalan pa lang kasi ng kanyang lugar sa Iloilo. Alam mong makabayan na Sara, Iloilo. Sara all. O, hindi ba? Anya, kahit gawin pa ito kada 3 buwan, ay payag siya. Ganito rin ang opinyon ni NBI 11 Regional Director Attorney Ares. Oh, pabor din si Albao. Pucha yan. Ito si Albao kahit kamukha ito ni Megamind. Kahit kamukha ito ni Megamind. Hindi mo malilin lang yan. Matinong tao yan. Kita mo naman, di ba? Hindi yan nagpapadala sa politika. I am in favor. Oh, di ba? Attorney Arcelito Albao. Puta ka pa na lang ang kulang. Si Megamind na yan. Hindi nyo mababali ang utak niyan. O sino pa? Arcelito Albao. Ayon naman kay Tuguegarao Mayor Jefferson Soriano, masyadong magastos ang ganitong panukala. Oy sus! Jefferson Soriano, positive ba? Jefferson, positive ba? Madaming chonky dyan sa Tuguegarao, sa Mountain Province. Madaming kush at saka mga ano dyan mga chonky dyan Oh. Bakit kayo namamahalan? Ba't namamahalan kayo sa drug test? Tangina yung mga relos nyo, milyon-milyon yung halaga. Yung mga sasakyan nyo, milyon-milyon yung halaga. Karamihan sa inyo may mga kabit pa. O yung mga kabit nyo, ang gaganda pa ng mga bag nila, ang mamahal. Ang gaganda ng mga bahay nyo, tapos drug test, namamahalan kayo? Pag nagpainom kayo ng mga amigo ninyo sa mga farm ninyo, putang ina, unlimited. Tapos kapag ka drug test, very expensive. Sir, ako nagagastos. O kami nagagastos para lang sa nahiya naman kami sa iyo. Mukhang wala kang sinisweldo bilang isang mayor. Kami nagagastos, sir. Tayo na, magkano ba yan? Magkano ba magpa-drug test, mga bossing? Pinakamahal na yung 5,000. Pucha, pag nagpakawala nga kayo ng pera dyan
Sa sabong lang, bandil-bandil na pera pinapakawalan ninyo eh. Tapos magastos yung yung drug testing. Ang ina niyan. Hindi ako makapaniwala. Oy, i-lifestyle check nyo nga si Mayor kung hindi niya kayang magpa-drug test. Parang hirap na hirap siya sa buhay. Parang masyado siya nagtitipid. Kung hindi ko pa alam yung aircon sa bahay nyo, putay na, kahit sa mga sabog na, hindi nyo pa pinapatay sa dami nyong pera pambayad ng kuryente. Hayop naman talaga, oh. Sino pa? So yun, sa dami nung tumalima, merong isa na umayaw. The next performance will start momentarily.